Ito na siyempre itatawid na natin ang dalawang prime time to a very successful afternoon teleserye, Kadenang Ginto. Pero I think dito kayo pinaka nag-all out pagdating sa camp, ano? Mm. Pero hindi siya intention na gawin nating Oo, campy. Hindi siya gano'n. Kaya lang, iba kasi may certain difference ang kwentuhan ng afternoon at ng prime, eh. yeah. Kasi kung tama yung alala ko, 'pag afternoon kasi may ibang ginagawa yung mga tao or nagsisiesta sila. So, kailangan mo sila i-engage sa afternoon. Pero Mhm. in terms of hindi naman parang sinabi na dapat ang mandate dito yung kampi-kampi lang. Siyempre pa rin Ah, may may pinanggagalingan pa rin yung mga characters. yes. Pero I vividly remember parang ini-envision namin what we want for the show. Parang ang inano ko, the kontrabida should be larger than life. Mm. So, pansinin mo kahit yung pangalan, inano talaga namin, pinagtuunan namin ng yung detalye. Sabi ko, mag-veer away na tayo dun sa mga Spanish surname na 'di ba yun yung usong-uso dati? Yes, oo. So, sabi ko, I want a powerful surname na magta-transcend dun sa ano bang pinag-aawayan nitong mga 'to. So, as a trivia, ang tagal namin nag-iisip ng pangalan, ng apelyido, kasi yun yung pag-aawayan, eh, yung name. Oo. Meron kaming writer na ang apelyido niya ay Mondragon. Aha, aha. Sabi ko, Mondragon, it's a very powerful name. So sabi ko, Mondragon yung gamitin natin. So 'di ba pag napansin mo kahit sa script, Mondragon, Mondragon. So Oo. yun. So yun yung isa dun sa mga ano. So in terms of sabi ko para pipiling ako na para mag-work siya, kailangan yung kontrabida is larger than life. So sabi ko, hindi naman madaling gawin yun kasi kailangan pag larger than life yung character, like, hindi ka mai-eliminate. So sabi ko, paano natin ifa-fashion si Daniela? Sabi ko, isipin niyo yung character niya, she's a poor, nakalimutan ko yung term, pero mayaman siya, pero very poor siya in spirit, parang gano'n. Mhm. So parang inano ko, ay hindi, yang si Daniela, ano yan, loka-loka yan. 'Pag may gimmick siya sa Makati, dapat pagpupunta siya ng Navotas, naka-helicopter siya. Oo, kaya gano'n yung pilot, okey. Yung opening scene ni pero ang daming sinasabi sa character niya nung eksena na yun. Gaano Oo, siya gaano niya tignan yung pera, alam mo yun, yung parang gaano siya ka-impatient, 'di ba? Yung with that one scene na siyempre mahal, kasi magha-hire ka talaga ng helicopter. Pero inano ko lang na sana matuloy siya kasi siya yung magse-set sa kontrabida, ayun. mm. Pa ang pagkakaalala ko, Miss Danix, ang KG hindi siya ano, 'di ba, hindi siya yung talagang matagal na nakaplano, parang tama ba, biglaan ba ang ano nito na may gagawin kayong ganitong show or nasa baul niyo lang siya ta's kailangan ng ilabas, parang gano'n? Ang kadenang ginto galing sa sa meron kasi kaming ginagawa na parang nag-iipon kami ng mga concept. Oo. So, yung concept din ng ginto hindi nanggaling sa amin. So, dinownload lang siya sa amin Ah, okey. na kasi 'pag tinignan mo different family dynamic siya, 'di ba? Yung kalaban mo technically tita mo, yung parang Oo, oo. hindi naman magkaano si Francine tsaka si with the thrill of sinong nang-rape kay Romina. Yeah, Dun nagsimula lahat. So, dun siya mm, nanggaling. Parang dinownload sa'min yung premise tapos kami yung nagbuka, parang gano'n. mm. Tapos eto na ang mga nangyari, the rest is history, charot. 'Di ba kasi grabe ang success ng kadena, pero bago natin anong tawag dun, puntahan yon, importante nakita ko kung gaano kaimportante dito yung casting characters din talaga. Kasi yun nga, yung kinukuwento niyo pa lang from the kontrabida ta's 'di ba yung naging iconic yung mga characters na lahat Oo. sila parang kahit may kontrabida, may bida, pero lahat sila talagang ni-love. So, paano niyo nabuo na gano'n? Again, hindi naman siya pinaplano. Ano lang Oo, talaga siya, yung parang pleasant surprise talaga siya. So, feeling ko nag-start yun kasi nga
loka-loka din yung ano, sila Dimples tsaka sila Beauty, yung how Oo. they handle the character. 'Di ba parang si Dimples, yan ba yung role ko? Pero naka-ano ako, Elizab ako na ano, na pulang dress, na maglalakad ako sa gitna ng scout something. Oo. Si in fairness din naman sa mga gumawa ng show, nilaro din naman talaga nila para maging campy din. Yung ano ng pagiging campy niya, tumodo, alam mo yun? Yung Oo. ayun, magsi-stick ka pa rin talaga sa kuwentuhan, eh, yung bakit ba nag-start 'tong rivalry na 'to, ayun. Yes. And yung plugs niyan, 'di ba? Yan nandun yung totoong camp, yung mga plug, yung mga Tsaka ano, may mga gumagawa ng memes. oo. Natatawa na lang kami, Diyos ko. Pero ano, masaya naman kasi parang alam mo na tumututok din sila 'pag ano, 'pag ine-ere yung show. Tsaka hindi ko alam kung tama yung alala ko, Ginty, hindi ko alam kung ang kalaban niya na Aldab Hindi na or yata. na pero may malakas yan na kalaban, eh, kaya Oo. nahirapan din kami. Kasi ang afternoon din kasi ng GMA malakas din. So, Yes. parang paano natin 'to gagawin? Ayun, in fairness naman, yung yung paano siya nagawa, ano tulong-tulong talaga, eh, maganda yung pagka-direct, yung acting ng mga artista. 'Pag ang kontrabida talaga nagbigay, ano yan, eh, half the battle won ka na. Kaya Mm. very important 'pag pumipili ka ng kontrabida na sobrang willing na kahit matapa at kahit ma-bash siya or ano, yung hindi natatakot na ma-bash, yun. Isa din yun sa mga strength nung kadena. Oo. And si Dimples na talaga ang ano niyo diyan, kumbaga naisip na siya ang puwedeng maging Daniela. Mm. Ano yung casting niyan parang wala namang naging second choice sa pagkakaalam ko. Mhm, pati si Def Beauty siya na rin si Romina. siya talaga si Romina. Even ano, Cassie and Marga, ano na talaga Oo, 'to, si Francine Marga. and Andrea. Pero pansinin mo yung pangalan, Oo, C&M ulit, si Mara si Clara, si Margot si Celine, si Cassie at si ano, si Marga. Marga. Lahat sila Sin CM. sinasadya niyo ba yun? Ano lang, pamahiin. Pamahiin namin. Dapat CM din yan, malay mo naman, 'di ba? Oo, okey. Sadya. Kasi yun nga yung common dito sa tatlong shows, talaga. Oo. May iba na Kasi ring nakapansin yan, eh, na parang talaga. pagtapatan yung CM, ano siya, nagwo-work. Kaya So, iba kasi may ah, isang show I remember, hindi ko na babanggitin ha, pero supposedly rivals din yung characters ta's nagkaroon ng duda na, hala paano magwo-work 'to, ang hirap na nga ng spelling, hindi pa CM yung initials nung characters. So, pero in kasi may fairness naman dun sa show, nag-work naman siya, pero alam mo yun yung nakakatawa na naging parte yun talaga ng agam-agam ng audience. Audience na 'to, hindi creators. may hatid na bertud kasi ang Mara Clara. So, Oo, minsan mapamahiin ako, eh, what if mag-CM ulit tayo? Kaya yan naging ano, Cassie tsaka Marga. Marga. Mhm, so pinattern niyo talaga dun. Ano naman, parang ano lang, after hindi naman afterthought, pero what if lang, gano'n. Oo, ta's naisip niyo na. Oo. Mhm. Ito Mapapansin mo rin ah, yung mga characters na tumatawid na galing sa mga past show. oo. Ayun. Pero ang hirap din for your part, kasi yun nga, kumbaga dito sa tapatan shows, pangatlo na 'to na pinag-usapan natin pero parang kuhang-kuha niya naman yung formula pero at the same time, meron talagang bago lagi na naipapasok. Well, because of the changing times also kasi nakita naman natin yung gaps ng years of these shows, 'di ba? Ayun, ano naman kami, gina-guide naman kami diyan pagdating diyan kasi parang ang pinakaimportante 'pag pareho yung tema ng mga ginagawa, very particular ka with how paano mo siya binabago. Oo, Kasi i-aano mo yung formula na ito yung minahal nila pero dapat may makita silang bago. So mm, yun, tulong-tulong naman diyan. Kasi yun yung yun ang napakahirap, yung paano mo mhm. babaguhin yung dynamics na minahal ng audience. So yun. Correct, kasi siyempre kapagka kunyari may binago kayo ta's shocks hindi nag-work, Mm. ang hirap din nun, At imaginin mo yung Mara Clara one na halos black and white character lang sila. So, nagta-transcend siya na a little gray.
Alam mo yun, light gray, Oo, dark gray, gano'n. Kasi ano, ayaw din naman ng mga tao ng parang caricature yung pinapanood nila. yes. So 'pag dine-design mo yung character, inaalam mo ano ba yung magbi-build ng affinity sa audience kahit kontrabida to or kahit hindi. Mm. Ayun. Oh, ito na siyempre ang mga iconic scenes. Parang sa out of this 3 shows, ito yung marami talagang na-produce na mga medyo campy na mga confrontation pero ang saya-sayang panoorin. Ang So una na naalala ko diyan yung ano, yung nagtapatan ng kutsilyo si ano, 'di ba ito ang pinakabenta dito yung bloopers na nagtawanan sila right after, 'di ba? Pero 'pag pinanood mo sa TV ang intense, yung binigyan sila ng kutsilyo ni Susan Africa. oo. Alam mo kung saan galing 'yan? Alam mo kung paano tayo pinapagalitan ng mga nanay Oo, natin pagkaaway natin yung kapatid natin, "Ay oo, magsaksakan kayo." So, inano lang namin siya sa screen, sabi ko, "Magandang eksena, oo, sige magpatayan na kayo." oo, 'Di tas ba? inabutan na talaga. Oo, so parang gets ng audience ganyan ako pagalitan ng nanay ko, eh, Oo, inaabutan na nagsasabi na, "Sige na magsaksakan na kayo." Kasi nga 'pag sobrang grabe na yung away, ano magpapatayan ba kayo? mm. Parang gano'n. So yun, gano'n naman kami humugot minsan sa mga ano, personal na experience kung paano pagalitan ng magulang. Eto, I think ito yung extra ano na talaga, eto yung umextra, yung naglagay ng scotch tape sa mansyon, si Cassie. Oo. Ano 'yan, ayun, 'yan talaga medyo ano, medyo campy na 'yan pero nakikita mo rin din kung gaano sila kagrabe ipaglaban yung ano, kung anong dapat feeling nila na dapat sa kanila. Yeah, Tsaka ang ganda kasi nung dynamics ng ano, nasa isang bahay kayo pero anytime puwede kayong magpatay. oo, So nakaka-add din ng layer yung fun sa panonood yung scotch tape, yung packaging tape na yes, hinahati, oo. ayun, parang ayun. 'Di ba, tas pagbaba ni Daniela, "What is this?" Yung mga gano'n yung ano, 'di Hindi, tsaka ba? yung, "Paano yan wala akong kitchen?" Oo. Tsaka yung mga laban ng luto ng pinakbet ata, may mga Eto na ganyan pa nga, yan, yun ang eh. next ko ano, Ah, pupuntahan, yung Pinakbet versus Samgyupsal. Tapos nakakatawa kasi pinagkukuwentuhan namin yan ni Dimples, parang siya lang yung anong tawag dito, siya lang yung nag-explain na, "Oo nga 'no, medyo outrageous kasi makikipaglaban ka na sarili mong niluto, pero samgyupsal lang naman." Eh, ano ba naman yung samgyupsal, 'di ba, versus sa totoong niluto. So 'yan din, Miss Danix, ano ang if maaalala niyo ang pinagmulan ng ganyang eksena in one dining table? alam ko ano yan, eh, dahil sa character ni Luis Alandi, Yeah, oo. kaya ano, nag-aanuhan na sila na, sino ba yung ano, sino ba yung perfect sa'tin na wife, parang gano'n. Kasi Mm. may past si Luis Alandi tsaka yung character ni Beauty, eh. Oo. Ano naman 'yan, in fairness naman, hindi naman siya bago na eksena na agawan, lalabanan ng recipe. Pero kasi yung the way inarte ni Beauty and ni Dimples, yung ano talaga, yung matatawa ka na luka-luka talaga sila, Oo. ayun. Tsaka ipakain sa aso, yung mga gano'n, 'di ba? Hindi, pero alam mo for me nagkaroon yun ng layer din sa character ni Dimples na alam mo yung tumatapat siya pero spoiled ako. Hindi ako Ah, magluluto, luto-lutuan lang, 'di ba? Kasi nga yung dati talagang makatapatan ng recipe, pasarapan, 'di ba? Sasarapan niya ng sardinas. Oo. Uy, pero ang ganda din nung bakit yun ang milieu din na naisip niyo? Ah, hindi ko na 'yan maalala, pero kasi parang ang ewan ko, for me, looking back, parang ang ganda nung touch ng isang produkto na pangmasa, Oo. pero nag-build ng isang empire na pag-aagawan nitong mga character na 'to. So parang 'pag tinignan mo, sardinas talaga yung pinag-aawayan. Kakaibang touch naman, wala 'tong ano, yung 'pag nag-aagawan sila ng kumpanya, Oo. sardinas yung pinag-uusapan nila. Baka part din yun yung pagiging campy. Yeah. Kasi 'di ba parang ang yayaman nila pero yung negosyo nila sardinas na pangma Mhm. ayun. Yung nagbilang ng barya, yung binayaran ng 1 million ba, pero nung pinambayad ni Beauty may truck. Tapos, "Bakit 'yan? Anong gagawin ko sa truck?" Biglang mga barya-barya pala ang laman. Hindi ko alam kung tama yung memory ko, pero personal experience kasi yan. Oh my gosh, okey. Hindi gano'n, pero Oo, naalala ko kasi yung time na nawalan ako ng trabaho,
kasi hindi ko sinasabi sa ibang tao. Ang nagbuhay sa'kin alkansya ko. Hmm, So yung 'pag kunyari pupunta ako sa cafeteria ng ABS, ang dala ko tig-5 piso. Kahit ₱100 yung 200 yun yung binabayad ko. oo, Parang kung dun yun nanggaling pero 'di ba parang ang luka-luka talaga na, milyon, barya, oo. magbilang ka, parang gano'n. Nakakatawa nga yun. Tsaka ang iconic din kasi ng acting ni ano, eh, ni Beauty tsaka ni Dimples, 'di ba gustong-gusto ko yung ginanon yung barya ta's naglabasan, 'di ba? Masiraulo din talaga sila, Oo, eh. kaya I think kailangan din talaga 'no, i-embrace nung actor yung character talaga para effectively ma-deliver. Tsaka feeling ko yung pagiging campy, parang dinidisimulan niya yung heaviness. Kasi imagine we're talking about rape, we're talking Oo, about, namatay na tatay, alam mo yun, yung parang, entertainment pa rin naman siya hanggang dulo, eh. So parang bukod sa tumataas yung dugo mo, natatawa ka pa, so yung parang experience ng audience roller coaster. Kaya oo. din talaga sila. Ang isa ko palang question, Miss Danix, bakit gets ko yung unang part 'no, yung nawala si Albert, 'di ba? Kasi nasa general's daughter na siya, charing. Pero anong tawag dito, yung towards the end, yung bakit namatay din siya? Kailangan namin siya ibalik para isara yung kwento ng sino bang nang-rape kay Romine. Oo, Kasi kailangan ng different battleground. Hmm, mhm, 'pag nase-serve na yung purpose sa storytelling, parang kailangan mo itaas yung away. So, mangyayari lang yun 'pag tinignan mo yung character ni Albert, siya yung again nagne-neutralize oo, yung welcome. So, kailangan mo siya patayin para alam mo na magsasabog ulit sila. Ano mhm. siya, pampataas siya talaga ng plot, sinadya talaga siya. At least 'no, nalalaman natin yung ganito kasi I remember there were also comments back then na, "Ba't ba binalik pa yung character ni Albert, wala naman siya saysay, pinatay din naman," ganyan, ganyan. So yun pala yung purpose. Mm. Kasi ang ganda din na gano'n 'no, na may mga characters kasi na hindi natin makita yung purpose originally, 'di ba, na, "Ano ba 'yan, palamuti," ganyan. Pero yun pala meron silang dala sa kuwento. Mhm, Yung isa yun sa pinakamalaking reveal ng ng Kadenang Ginto, yung finally nasara sinong nang-rape kay ano. Kasi oo. ang alam ko, ah, kung si Albert yung nang-rape kay Romina, ibig sabihin heredera si Francine, Yeah, siya ang tunay na Mondragon. ang tunay na Mondragon. So 'di ba tumaas yung ante nung away nila sa pagiging Oo, Mondragon kasi legally anak siya. mhm. Tapos dito rin kayo nag-experiment na ano 'no, si Cassie at si Marga magkaaway, pero nagkakampihan, ta's mag-aaway uli, magbabati, mag-aaway na naman. Yung hindi katulad dati na pino-prolong yung away bago magkabati. So bakit gano'n yung naging dynamics naman nila? Eh, para maiba din, tsaka ano din kasi sa totoong buhay naman yung kaaway mo hindi mo naman forever kaaway, Oo, hopefully, 'di ba? yeah, Tsaka nalalaro yung character connection, 'di ba? Yung mm. siyempre hindi naman puro away lang 'to ng away, pero yung ano talaga, yung hindi talaga namin binibitawan rivalry ni Romina at ni Daniel. Yeah, Kasi oo. yung kuwento naapektuhan lang naman talaga yung mga anak nila ng away nila, eh. So, parang Mm, it's a lesson din on parenting, yung parang paano ka ba bilang isang magulang. So, yun yung mhm. makikita mo how Romina shields Cassie from yung mga problema at paano pinapasok ni Daniela yung anak niya tuwing may problema siya. So, 'di ba makikita mo yung difference ng parenting styles ni Romina at ni Daniela. Grabe 'no, it comes with ano, maturity din also yung storytelling kasi nandito ka na sa point na ano, parenting styles na ito ano, kumbaga background 'di ba, dun sa una mga sisterhood and ano. Yung mga ganyan 'yan. Kasi nga parang kami naman kasi as storytellers, hindi lang hindi lang naman gimmickry ang storytelling. So Yeah, parang 'pag 'pag wala namang take away yung mga tao sa kung anong matututunan nila, parang defeat mo naman yung purpose ng pagkukuwento, yeah. 'di ba? So yun yung ano, yun talaga tina-try namin bantayan na, 'ano ba, 'wag naman 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 'wag naman
sana 'pag natatapos yung show may natututunan talaga yung audience o may nare-realize sila about their life. Yes. Bago ko anuhin yung pinaka-ending, isa pang magandang eksena na may humanity si Daniela, yung nagbigay siya ng dugo kay Cassie. Ang ganda-ganda nung Oo, plot na yun, although after nun siyempre walang ya pa rin si ano, Daniela, 'di ba? Pero dun ko nakita yung, may heart pala siya for her sister pa rin. kasi ano, eh, 'pag tinignan mo yung character ni Daniela, she's a very sad character. Mhm, Yung 'di ba, yung paano ba nangyari yun na nasa iyo yung lahat pero malungkot, mm, 'di ba? So ang daming ano, ang dami nating kilala na na ganyan yung pinagdaanan, pero 'pag tinignan mo, natutunan niya na kahit ano palang meron siya, wala yun kung wala siyang pamilya. So kaya feeling ko yun yung isa sa mga realization ng Until dun na nga sa dulo, 'di ba, na yung naiyak din ako diyan nung finale, yung nasa kulungan na siya tapos at wala nasunog na yung siyang face, oo, at wala na siyang legs, ganyan. Tama ba? Nalumpo siya nun, eh, 'di ba? putulan ata ng legs kung tama yung alala ko. Oo. Ang dami kasi din kasi yan, di ko na maalala. Parang nabaksakan siya ng ano, ng structure Yes, parang oo. Tas ang gusto niya talaga i-save si ano, si Marga from dun sa oo. sabog, na siya rin naman Pero ang yun may naman, kagagawan. yun din naman yung binantayan namin, yung kahit gaano kawalang ya yung character niya, gagawin niya talaga lahat para sa atin. So Mm. maiintindihan mo, eh, ba't siya nagmamaldita, ba't siya ano, it's not because selfish siya na character. Mhm. Pero pinlano niyo yun, Miss Danix, na hindi siya mamamatay kasi ang daming nanghuhula, paano kaya magiging ending ni Daniela dito? Kasi parang alam na nila kung siyempre si Romina, si Cassie deserve na maging masaya, ganyan. Pero yung kay Daniela, 'di ba, kung paano mag-end yung character niya. Ang importante lang sa'min matutunan niya yung lesson. Kasi Mm. kung matatapos yung serye na wala siyang, punishment sa lahat ng ginawa, parang sinasabi mo na 'pag gumawa ka ng masama makakalusot ka. Oo. So, very important yung ano, eh, pero kahit na kunyari in terms of ano na-punish siya, naintindihan niya yung lesson through the punishment. Mhm. So, yun yung ano, yun yung binantayan namin yung finale. Ang last question ko pala diyan tungkol sa finale. Kasi 'di ba ang ganda nung ano, yung pagka-campy nung teaser niyan. Yung Tapos gladiators. oo, nakaplano talaga na gano'n yung magiging finale na, okey, gladiator party para maipasok yung ano. Ano naman yan, idea naman yan ng CCL. Oo, Sa kanila galing yan. Pero feeling ko parang ang ano, mga warriors ko na babae, yeah, mga ano, oo. gano'n. So parang, mas malaking arena yung pag-aawayan nila, parang gano'n. So yun, in fairness naman, Tsaka nakatulong nga rin sa nailagay camping. niyo sa show, 'di ba, na gano'n yung Oo, ending. parang feeling ko kasi sayang yung budget sa costume. Oo. So yun din yung ginamit, oh, 'di ba, naidala sa ASAP, Pero naidala sa na-realize ko lang, oo, na-realize ko lang nag-ROI yung costume nila diyan. Dami napaggamitan. correct. Ayan, trivia about Kadenang Ginto that you wanna share also? Basta ang naaalala ko mabigat yung kalaban niyang Kadenang Ginto. Kasi isa yan sa mga pinakanahirapan ako na show. Mhm. Mabigat yung kalaban kaya iniisip ko kung ang Aldab yata sa doble kara. Oo, Aldab Doble Cara. Oo, ang Kadenang Ginto parang isa sa nakatulong sa kanya yung nagtawag ng tanghalan. Mhm. Nag-ano siya, hindi ko lang maalala kung sinong kalaban. Ang kalaban nun yung nurse? Hindi na, pero yun ang pinanggalingan. So dahil mataas yun, parang lahat ng Ah, succeeding shows ng oo. GMA nun, mataas. Parang 'pag after Basta nun sa kanila na. tsaka na-extend yan, alam ko na-extend yan. Yeah. At least Sana naman, hindi 'di ba? Hindi naman. Hindi naman masyado. Although siyempre meron ding mga moments, pero ako for me talaga yung inakapatid anak yung feeling ko oo, pinakaswabe na sa kabila ng daming nangyari na yun. Dahil nga ang ganda din nung sinusundan niyo yung mapping ng ano, gabi mm. ng ganito, gabi ng ganyan, 'di ba? So may inaabangan talaga. Pero grabe, ang haba pala talaga ng ano, journey mo, Miss Danix, 'no, sa mga ganitong klaseng ano, show. Pero siyempre ang dami pa ring aabangan sa'yo, 'di ba? At yun na nga, may in-announce kayong show recently, ang ano, Ano ba? reunion niya ni Julia Montes. Oo, Saving
Grace, 'yan. Ano 'yan, isa sa nilo-look forward ko na project. Kasi nung pinitch yan kay Julia, hindi kami yung writer, hindi pa Hmm, kami yung writer. Narinig ko lang yung kuwento ta's sabi ko, "Ang ganda ng kuwento ng ano, ng Saving." Very heartwarming siya. So, isa yun sa ano, currently sinusulat pa siya. So, aha. ano, ayun, isa yan sa mga challenge namin this year. May ongoing ka ba, Miss Danix, na umeere? O ano, katatapos lang ng linlang, so Yeah. Saving Grace. Saving Mhm. Grace na kami ngayon. Yun na, hindi kayo ang Lavender Fields? Ang Lavender Fields ay si Sir Joel Mercado. Ah, mhm. So Yun. yun. Tas siyempre ongoing yung Sagrado and ano, High Street sa mga Dreamscape. Oo, oo. So yan, Mhm. yun yung susunod. Maganda maganda yung kwento ng Saving Grace. Very heartwarming yung ano, kasi parang 'di ba ang dami ng ume-ere ngayon sa iba't ibang platforms, pero nung pinapakinggan ko siya parang may feeling ako na, okey 'to 'no, kasi minsan we need a good cry after Oo. lahat nung battles natin sa buhay and ano, Mhm. hindi naman siya yung sobrang bigat or ano, pero yung ano lang, yung it warms your heart. Yun sana yung gusto namin na Oo. Hindi, tsaka at least maiba naman kasi 'di ba grabe ang whodunit ngayon, parang lahat ng show merong aspect of sinong pumatay, kailan i-uncover yung pumatay. So ito baka breath of fresh air naman finally. saka ano, Sharon Cuneta, yung Yeah, tagal ko nag-ano na sana, makagawa kami for siya. Kasi nga fan ako ni Sharon. oo. So So congratulations, yun, natupad ang isa sa mga ano. oo, answered prayer naman siya. Sana maging smooth sailing yung pag-produce and ano, Mm. mm. Well, mahirap na madali ang gumawa ng ano 'di ba, adaptation. Ibang klaseng ano Oo. din. Ano, mas mahirap siya kaysa gumawa ka ng bago. Mhm. Kasi may parameters ka na kailangang sundin, eh. Although very ano naman ng Nippon TV, very open naman sila sa mga changes, sa mga Yeah. ano, hindi naman sila nagre-restrict ng creativity, in fairness Mhm. sa Nippon TV, ayun. Oh, ito Miss Danix, of course. Parang as a final note ano, how do you feel dito sa ano, naging tagumpay nitong mga programa ng mga etong mga napag-usapan nating shows ano, na talaga namang minahal ng tao? Feeling ko may gusto siya sabihin sa'tin as tao, yung as audience, yung kung paano natin tignan yung buhay, tsaka yung parang kailangan may moral compass tayo, eh, sa lahat ng gagawin natin. Ang Mhm. ang ano ko diyan, ang ruling ko diyan, alam mo yung signage sa ano, the four-way Test. shocks, Oo, hindi, the four-way test, oo. yun. Pasok ko kasi yun, parang yun yung inaano ko, yung ano nga yung four-way test, nakalimutan Is ko. it the Wait lang. truth, yung mga gano'n? Oo. Ah. Parang 'pag tinitignan mo naman yung kunyari yung kung paano naging successful ang isang show, ako yung take away parati ng audience, eh. And ano, yung mga pagiging campy or ano is just an add-on. Yeah. 'Pag binabalikan ko, yun yung mga learnings, yun yung pinakaimportante sa'kin 'pag nagke-create kami. Yung ano Mhm. yung matututunan ko dito bilang writer, anong matututunan ko dito bilang tao, bilang anak, bilang kapatid, 'di ba, yung parang gano'n. So, more than kunyari the awards or the ratings, ang success for me is anong nag-resonate dun sa show ko. So, kahit hindi mag-rate yung show or ano, 'pag may nagsabi lang sa'kin na, "Uy, ito yung nangyari sa'kin because pinanood ko yung show na ginawa niyo." Yun talaga yung ano sa'kin, yun yung added bonus sa paggawa ng teleserye. Mhm. Ang ganda, Miss Danix, alam mo nag-align tayo kasi yun yung isa kong gusto sanang achieve talaga kaya natin pagkukwentuhan, not parang kasi 'di ba siyempre ang mga tao nga ngayon aliw na aliw dun sa camp, sa mga tapatan. Pero of course we wanna have the audience see through that, na hindi more than these, yung kung ano talaga yung maiuuwi mo.
'di ba, Mm. pagkatapos mong manood. Kaya ang ganda-ganda nung yung 'di ba yung kanina pinag-usapan natin yung kung paano niyo in-insert yung value especially sa character ni Mara, sa character ni Cassie, sa character nila Celine at Margot, 'di ba? So, ang ganda na dun din kayo talaga nag-ooperate, yung hindi lang basta may magawa lang na plot or whatever. Oo. So, iki-question mo din yung pagkatao mo na, "Oh, ba't ko ba 'to naisip?" Alam mo Oo. yun? 'Di ba? So, nakakatuwa naman na I think naman nag-resonate naman kasi siyempre towards the end kahit sa mga kontrabida 'di ba, ang importante is yung redeeming value talaga nila 'di ba, na nakuha naman ni at least ni Daniela talaga 'di ba, tsaka ni Clara na ano, na ang ganda din na na-set up niyo papunta doon. Mm. Yun, at dahil diyan, any message of course sa mga naging fans or mga nag-express sa inyo ng mga natutunan nila or of course yung pagsuporta nila dito sa mga shows na 'to at sa mga naging shows niyo before? Ano siguro, in terms of challenges 'pag nagke-create ka ng mga bagong shows or ano, um, nakakatuwa din kasi na alam mo na meron kang naapektuhan na tao. So, parang ano, very ano sa'min yun, very important sa'min yun kay bash yan o kay papuri or as simple as an anecdote na kinukuwento sa amin. As Mhm, creators, very ano yun, very fruitful para sa'min na kasi ang importante naman kasi sa storytelling is the audience that we cater to. 'Di ba? Parang hindi lang naman 'to passion namin or craft namin. yeah. Yun yung difference kasi ng pagsusulat sa TV sa ibang mga ano, sa mga ibang hindi genre, eh. Basta yun yung Platform, difference ano, iba siya sa movies, iba siya sa yeah, paggawa sa digital platform. Yung TV kasi caters to a wider audience. So parang, nakakataba yun ng puso 'pag alam mo na, na ano nila, nagustuhan talaga nila yung ginawa. So, parang ano na yun, yun yung ano ng trabaho namin 'pag alam namin na maraming nanood at marami ding nag-trigger para maisip nila kung ano yung importante sa buhay. Kasi yun yung ano, yun yun yung nag-aano sa'min to keep on going kahit maraming challenges yung pinagdadaanan namin as storytellers. Kasi nga nagbago na yung mundo, eh, hindi na lang 'to TV, eh, may mga ibang platforms ka na na ang dami ding kuwento, ang dami ding yeah, ano. So yun, at the end of the day, I would always imagine a child in front of a TV when we're doing project. At paano ko maaano 'tong batang 'to, na paglaki niya meron siyang sariling set of ano, values, 'di ba? Yung parang para ka na rin nagpalaki ng anak, para kang nagluwal ng anak, hindi mo nga lang siya kilala pero in a way nababago mo yung buhay niya. So, yeah, yun yung gift sa amin as mm. storyteller. At least in a positive way 'di ba, na nabago ang ano, Ayun, yeah. Wow, and with that, thank you so much, Miss Danix, for saying thank you. yes and for sharing the stories behind these shows. I'm sure ang dami pa nito. Ay, hindi lang ito sana mga teleserye ano natin pag-uusapan. Sana meron pa tayong next session. Pero thank you for walking us through your process also and nakakatuwa to hear yung mga kwento 'di ba, na hindi naman natin talagang naririnig on a normal basis. Lalo na of course, thank you for alam mo yun, anong tawag dito, parang translating your purpose into entertainment and nakikita kung paano nababago ang buhay ng mga tao with the projects that you do. Yeah, thank you Yan. din. Salamat. And with that, sa mga ano natin 'no, sa mga listeners natin, sa mga nanood at nakinig sa'tin, sana kayo ay maraming natutunan from Miss Danix at sa lahat ng mga naikwento namin for today. So, huwag niyo kalimutang i-follow ang Rewind sa lahat ng platforms kung nasaan man kayo. And kayo Miss Danix, saan kayo puwedeng i-ano, Ah, open ba ang inyong mga social media? oo, kasi minsan 'pag nagfi-feedback sa shows, okey naman kahit nga bina-bash, 'di ba, papakulit pa Yeah. ako ng chat. Kasi So, okey lang din, saan? nakakatawa yung magpo-promote. Oh, 'di ba? Ano, Danix8, usually yun lang naman yung handle ko sa social media. So, Mm. oo, 'wag lang masyadong masakit touch.
Hoy, Kasi isa ako ano, sa mga nagti-tweet diyan kay Danix8 dati sa mga inakapatid anak pagka meron, "Oh my gosh!" ganyan. saka ba silang bash, Jeeps? Hoy, hindi ako ng bash. Kasi kasi dati kasi may kami, may very particular sa ratings dati, 'di ba? Ang Oo, hirap kasi ngayon, James, lahat ng shows na siya, pre-tape. So umaasa talaga kami sa gut feel. Kasi wala oo. kaming nakukuha na audience reaction kasi hindi pa siya ume-air. Ay, Yes. ere So isa din yun sa challenges, nag-ooperate kami ngayon sa gut feel 'pag hindi pa ume-ere. So Mhm. yun. Kaya yun lang talagang unprecedented success, 'di ba? Dahil nga wala kayong Nagulat. feedback. Oo, parang magwo-work ba 'to o hindi, gano'n. Gano'n Oo. gano'n ka-nerve-wracking parang ayun. So, Yan, yun. thank you so much din Miss Danik, sobrang salamat for saying yes on a Saturday chikahan, yes. And sa lahat naman nakinig sa'tin, thank you so much and wag niyo rin kalimutang i-follow ang Rewind in all platforms. Maraming salamat sa pakikinig and see you next episode. Don't forget to be kind, to be blessed, and of course, never forget dito sa Rewind, a throwback podcast. Bye everyone and have a great day, night, kung ano oras man kayo nakikinig and mag-ingat lagi.